TV. Welcome to Noypi TV. Kung bago ka pa lang sa channel ay, mag-subscribe ka na at i-click ang bell button para updated ka sa mga latest videos natin. Salamat! Kilalanin natin at alamin natin kung paano nagsimula at ang mga napagdaanan ng isang viral na negosyanteng si Diwata. Let's go! Ang totoong pangalan ni Diwata ay Deo Harito Balbuena, 42 years old, at ito ang kanyang kwento. Nakatira sila ng ina niya sa ilalim ng tulay, at para mabuhay sila ay, kalakal ang source of income niya. Nangangalakal siya para may makain at itong trabahong ito ay marangal. Dahil sa hirap ng buhay ay nagpatuloy lang si Diwata sa paghahanap ng pera para may makain sila. Pinasok niya rin ang pagiging construction worker. Makikita natin na si Diwata ay nagpupursige talaga sa buhay. Naranasan niya rin ang diskriminasyon lalo na parte siya ng LGBTQ community, pero tiniis niya lahat ng ito at nagpatuloy pa rin sa buhay at hindi nawala ng pag-asa. Mga kanoypi, tandaan po natin na ang bawat tao ay may kanyang-kanyang kwento na hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Huwag po nating husgahan lalo na ang nasa LGBTQ community na nagtatrabaho ng marangal para sa pamilya. Anyway, nagsimula ang pagnegosyo ni Diwata sa patinda-tinda lang ng yosi, candy at ulam. Sabi niya may kaibigan siyang marunong magluto tapos naisipan nilang magkantin sa maliit lang na puhunan. Maliit lang ang pwesto niya, at kalaunan ay nagtry siyang magtinda ng pares. Kaso marami na siyang kakompetensya na paresan kaya medyo mahina ang benta, pero naisip niya na ibahin ang kanyang pares. Pero bago pa ang lahat ay naranasan din niyang nalugi at dumating sa point na sinubak siya ng panahon. Nabalita siya sa television kung saan binugbog siya, pero sige lang, tuloy-tuloy pa rin siya. Si Diwata ay sumali rin pala sa It's Showtime na Miss Q&A. Nakakamangha talaga ang kanyang katangian, hindi sumusuko. By the way, bumalik na tayo. So ayun na nga nang naisipan niya na ang Diwata Pares Overload sa starting na puhunan na maliit lang. Sa presyong, 100 pesos ay, ayon unti-unting nag-boom ang kanyang negosyo, at unti-unti siyang nakilala, dahil din sa mga kumakain na vlogger. Pero sa paunti-unting pagkakilala sa kanya ay, mas lalo siyang nakilala dahil nag-viral siya sa social media dahil sa kanyang paresan overload na binabash ng ibang madla, na kung ano-anong paninira, pero hindi ito nagpabagsak kay Diwata kundi ito ay susi pala sa kanyang tagumpay. Kilala na siya ngayon at may mga opportunity na nagbukas sa kanya, katulad ng Batang Quiapo andun siya, instant artista agad si Madam Diwata. At ito pa, marami na ding sikat at kilalang vlogger ang kumain sa paresan ni Diwata, katulad na lang ni Miss Alex Gonzaga, Julius Babaw, Brendan Labrador, at na-interview din siya ng businessman at vlogger na si Chin Kitan, at marami pang iba, at tuloy-tuloy ang dumarating na blessing kay Diwata sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya ay, masasabi nating isa siyang inspirasyon sa lahat sa kabila ng kahirapan na naranasan niya. Ang laki na ng ipinagbago ng buhay ni Diwata, wow, nakakamangha talaga, kasi kung dati ay nakatira sila sa ilalim ng tulay ay, ngayon may bahay na sila at nakabili na din siya ng sasakyan, at patuloy pa rin ang kanyang paresan overload. Miss Diwata Beke Nemen, patikim ng pares mo, char, mga kanoypi, ano ang masasabi mo sa buhay ni Diwata? Comment down below. Maraming salamat sa panonood, huwag makalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin. Salamat! Ayan, sa mga tao na wala ng pag-asa, wag, tulad nga na sinasabi ko palagi, huwag kayong susuko sa mga pagsubok sa buhay. Ituloy nyo lang ang laban. Thanks for watching!